kailangang busisiin na mismo. Kasi may pananagutan niya tayo sa ating mga mamamayang Filipino. Yung Isimenay po, naging normal na sa kanila yung pagpapalabas ng mga maling balita. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum Whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Maraming breaking news ngayon mga kababayan. Una, yung ating Pangulong Bongbong Marcos at saka si First Lady Liza Marcos naka-develop po ng flu-like symptoms. O ito po mga kababayan ang pinalabas ng Presidential Communications Office. Following full schedule this last few days, the President and First Lady developed flu-like symptoms. They have been taking fluids, medication to alleviate their symptoms. Currently, their vitals remains stable. To ensure their speedy recovery, they have been advised by their attending physician to get some rest. Grabe kasi po, magtrabaho yung ating Pangulong Bongbong Marcos, saka si First Lady. Nakita natin yung First Lady, Liza Marcos mga kababayan, nandun sa Ilagan Isabela. Galing siya doon para sa Love for All. Abang yung ating Pangulong Bongbong Marcos, ang dami pong kausap ng mga officials. Kausap po si U.S. Secretary of State Anthony Blinken. Yan po, napakasipag kasi ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Grabe kong magtrabaho. Tapos yung mga taga World Economic Forum, interview pa siya sa Bloomberg. Yan po, Bloomberg interview. Ito yung World Economic Forum President. May mga meeting siya sa kanyang mga cabinet secretaries. LEDAC meeting po. Kaya talagang, sabi nga, rugado, babad sa trabaho po, yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Ito yung update ngayon. Following their full schedule these last days, the President and First Lady develop flu-like symptoms. Yan po yung announcement ng Presidential Communications Office. Yan po yung report ng Inquirer. So ipanalangin na lang natin yung ating Pangulong Bongbong Marcos. At tama na mamahinga muna. Konting pahinga naman po, Mr. President and First Lady Liza Marcos. Ngayon, sa iba pang mga breaking news mga kababayan, ito breaking news. Voting 24844, the House of Representatives approves House Bill 9710, revoking the franchise of Suarasug Media Corporation, which operates SMNI, on third and final reading. Nabesa niya, Mr. Maravillas, na balita. Good news. Congratulations po sa ating Congress. Hindi ninyo binigo yung ating mga mamamayang Filipino. Kasi talaga pong gross violations yung na-commit po ng SMNI sa franchise provisions mga kababayan na panood natin ng personal yung mga committee hearings last November last year. Kasi na-invite tayo mismo ng Congress, kasama ko si Mrs. Na-interview natin yung ating mga congressmen na magigiting. Si Migs Nograles ng PBA. Sabi ni Migs sa atin, matindihan niya. At yung kapatid ko pa niyang congressman dati, yung sponsor niyan. Kaya niya, tama lang na ako bilang kapatid, yung inisponsoran na franchise para sa SMNI ng aking kapatid, kailangang busisiin na mismo. Kasi may pananagutan niya tayo sa ating mga mamamayang Filipino. Yung SMNI po, naging normal na sa kanila yung pagpapalabas ng mga maling balita. At inaalaw nila yung kanilang mga news personnel po na magmumura
on air, a gross violation po ng KBP broadcast code. Hindi lang po franchise rules yung violate nila, pati yung batas ng corporation, violate po nila. Pati yung sa KBP po, KBP rules, violate nila. Paano niya, hindi maging normal yung pagpapalabas ng mga misinformation. Mismo may-arian niya, Mr. Maravillas, false. False teacher. Imagine yung claim niya, siya na yung may-ari ng kaluluwa natin, siya pa yung may-ari ng mundo. Self-proclaim appointed son of God, mga kababayan. Kaya ayaw irespeto po yung ating Kongreso, pati yung Senado. Siya yung may-ari po ng sanlibutan, sabi niya mismo. False claim po. Paano niyang naging pag-ari po yung sanlibutan at siya daw yung huling pipirma sa ating mga kaluluwa? May pirmahan talaga. So again, congratulations for the job well done. Hindi ninyo binigo yung ating mga mamamayang Filipino. Pero expected natin yung kanilang mga minions, mga kababayan, magkokoro sila sa condemnation. At sigurado, gagamitin nila yung social media kasi nag-migrate sila sa social media. Bahala na yung Facebook, mga kababayan, at saka YouTube. May community guidelines man po. At pag lumabag sila, siguradong delete. Di ba? Yung mismong account po ng may-ari ng Earth, deleted na nga. So another breaking news, mga kababayan, ngayon. Napakaraming mga breaking news. Ito po, yung Congress na-approve na on third reading, mga kababayan, yung Economic Charter Change Measure. So sabi dyan, Chacha pushes through voting 289-7-2. House of Representatives on Wednesday approved on third reading resolution of both houses RBH number 7, which seeks to amend economic provisions of charter. So congratulations po sa ating mga magagaling na congressmen headed by pinsang buo ng ating Pangulong Bongbong Marcos, Martin Romualdez, Speaker Martin Romualdez. So yun, mga kababayan, yung Senado na lang po, na alam natin, ang Senado po napipilitan lang, kaya ang bagal pong gumalaw. Pero nag-warning na po uli yung Congress sa pamamagitan ng isang member na si Representative Janet Garin. Malamangan niyang buhayin namin yung People's Initiative. Yan po, mga kababayan, yung mga maiinit na balita. Ngayon, idagdag ko na itong balita, mga kababayan. Sabi ni Ako Bicol Congressman, Ako Bicol Party List Representative Jill Bungalon, mga kababayan, there is enough ground to pursue Glenn Chong's disbarment over threat versus First Lady Lisa Marcos. Di ba? Mga kababayan, baka niya Mr. Maravillas, napanood yung video po ninyo. Kababayan ko to, dito sa lalawigan ng Albay, si Ako Bicol Party List Congressman Jill Bungalon, napakabata pa. House Assistant Majority Leader siya. So, napansin din niya, mga kababayan, abogado siya kasi. So, alam niya, mga kababayan, na sumubra po itong si Glenn Chong. At tulad ng binasa natin dito po, malinaw sa lawyer's oath, gross violation po ng lawyer's oath mismo. Yung ginawa po ni Glenn Chong, imagine, gusto mong sampalin ng back-to-back yung First Lady. Ano yon? So I think kayo na mismo po, Congressman Jill Bungalon, ang mag-initiate ng disbarment case. Kasi nagyabang pa itong si Glenn Chong. Naghamon pa. So pakinggan po natin yung statement ni Congressman Jill Bungalon ng Ako Bicol as published by Manila Bulletin
Online po. Nagpa-press con po kasi sila. Ay regular press con po. Yung Congress. At naitanong po ito. So, yan po siya. It pains me, no? Because the one who made this statement publicly is a lawyer. One who is in the same profession, and it reflects not to the legal profession. So, having said that, meron pong mga panawagan na imbestigahan at filean ng kaso for possible disbarment case. And for me personally, there is enough ground. Because as a lawyer in a legal profession, we have this Code of Professional Responsibility and Accountability, or CIPRA. It states basically that we have duties not just to our clients, not just to the courts, but to the society in general. Yun po kasi niyang statement, no, against First Lady Marcos is a reflection that is something that is disrespectful. Not because the utterances were made against the First Lady, but this attitude reflects towards the women in general. And that is why this matter should be investigated with the proper authorities, such as the Integrated Bar of the Philippines as well as the Supreme Court of the Philippines, so that we will uphold accountability and uphold the integrity of the legal profession. So, tama mga kababayan, yung ating mga sinabi. Ako hindi man po abogado. Pinaandar ko lang po yung ating common sense at konting research. Google lang po yung kapital natin dito. At nakita natin mismo doon sa lawyer's oath, gross violation mga kababayan. Ang ginawa ni Glenn Chong. Sabi ko nga mga kababayan, gawin kaya natin yon sa kanyang nanay. Pagsabihan din natin, makita natin yung nanay ni Glenn Chong, sampalin din po natin ng back to back kasi pinalaki siyang walang mudo. Mali yung pagpalaki kay Glenn Chong mga kababayan. Pinalaking balasubas, pinaklaking kahiyan mga kababayan sa profesyon ng mga abogado. So tama na umaksyon mga kababayan yung mismong Integrated Bar of the Philippines. Isa ilalim ito sa disciplinary action mga kababayan. Pati yung Supreme Court. Sumobra po yung sanib. Baka niya Mr. Maravillas kasi tumira din. Kasama doon sa Finta Kingdom po. Awa-awa lang. Ayan man lang po, mga kababayan, yung mga nagbabagang mga kwento ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.